Magandang umaga sa inyo lahat mga viewers, lalong-lalo na sa Team Mideth. And of course, ang mga Sid Rose, Jomcar, Elsie, and Rara. Welcome back to my channel. Tatalakayin natin muli ang buhay ni Mideth sa kanyang pagbangon. Sa isang umagang kay ganda ay matunghayan natin ang mag-ina. Napupuntahan nila ang pinagawang babuyan ni Mideth. Hi, hello mother. Ate, hello kayo dyan. Grabe itong magnanay no, o itong pamilyang to dahil talagang tulungan sila sa pagbangon nila sa buhay. They are using the money wisely na galing sa sponsors, right? Kaya deserve nilang matulungan. And take note, they are in unity pagdating sa negosyo. Hindi nila pinabayaan si Mideth. So, nakaka-proud ang pamilyang ito. Sa paglisa ni Mideth sa Kalingap ay talagang hindi pa rin siya tinatantanan ng mga danjoy. Talagang grabe ang paninira nila kay Mideth. At binaliktad pa ito na kusang nagpaalam raw si Mideth. Well, it's true. Dahil alam nating si Mideth ay napakagalang na bata. May respeto siya, kaya formal siyang napayag kay Kalingap Rab na alis na nga siya. At bakit pa siya magstay? What would it be? And what would she get? There's no point at all to stay. Pagkatapos nilang ma-demoralize ang bata na hindi nila ito nakikita. At dahil sa katalinuhan ni Mideth at ang kanyang pagiging outspoken, ay natriten ang Team Danjoy. Feelingiran na daw. Sino kaya? Yung dating walang bahay o yung may bahay na bago makita ng Kalingap? Kaya wag nang manlait. Kasi maraming resibo na kay Whitey. At paano naman nasabing pa-victim si Mideth? Ibiktima na nga siya eh. Masama bang umalis sa Kalingap knowing na hindi na healthy for Mideth? Lait pa ng lait. Mali-mali namang spelling. Ito pang isang basher. Umiipal din. Naintindihan kaya niya yung sinasabi niya? My gosh, you can't understand the sentence in Tagalog. Pero ang spelling naman niya, wale. Kaya wag mamintas. Mag-isip-isip din na pagtulungan nyo na nga si Mideth eh. Nagwagi na nga kayo, di ba? Na-trigger kayo sa sinabi ni Mideth. Asarin mo nga Mideth. Ano inggit kayo, mga kadanjoy? Kasi panay silip kayo sa vlog ni Mideth. Ganyan ka-sweet si Mideth. Kahit nasa regular family lang sila, pero masaya sila at may banding. Bunso yata to si Mideth, no? Kaya malambing siya sa parents niya. Siyempre, sila buo, while the other one is not. At business-minded talaga tong batang to. Kaya sila nga ang inggit, pikit. No. Malalaki na po sila, yan. Tapos ito ang kulungan number 3. Number 2 pala. Kulungan number 2. Tapos ito ang kulungan number 3 na ginawa muna po ni Daddy. Dito po siya natutulog dyan. Yan po siya natutulog. May tiyaga talaga tong pamilyang to. Tignan mo, isipin mo, natutulog yung tatay niya dyan sa papag na yan. Hindi niya iniinda ang sitwasyon niya sa pagtulog. Dahil pinapahalagahan niya ang perang bigay sa kanila. Dahil binabantayan niya ang mga baboy para hindi manakaw. Kaya yan ang sarap tulungan. If may tiyaga, may nilaga. Yan po, mga dala namin ng iba dyan. Nandun yung mga bag namin. Tapos yan, incubator. Yan po sa ibabaw na yun natutulog ang papa ko, tapahinga. So wala pa po ditong wala pa po ditong bahay-bahay. Yung papa ko, kaya pinapriority ko din yun. Napaka-responsible na bata si Mideth. Kaya dapat talaga suportahan natin to si Mideth. Kung kinaya nyong mag-marathon doon sa Kalingap, dapat kaya nyo ring mag-marathon kay Mideth para mapatayuan sila ng bahay.
At upang mapabilis, pagkuha niya sa revenue o ma-reach niya yung views na required ng YT. Wala pa namang ads yan kasi hindi pa monetize. Kaya yakang-yakan nyo yan. Kaya nyo ba? Comment down. Hindi pala siya biro ang gastos, guys. Tapos ang napagawa ko pa lang dito, itong tangkal na pa-renovate ko. Pinalagyan ko na ng mga poste, 6 na poste. Tapos yan, bubong. Tapos yung kailangan ayusin dito. Ito yung mga, tapos kapag yung tumutulong po sa kanya, na pinsan niya, kapag nagkaroon na po ako ng extra pera, yun, tsaka na po ako sa kanya. Tsaka ko na gagantihan yung kabutihan niya. Lang po ang napagawa kong CR. Ano pa lang po ito, dati na po itong pader, pero recycle lang. Kasi dati po namin itong bahay dito, kaso na-wash out siya nung bagyo, nung bata pa ako, kaya kami napadpad sa Naga. Tapos yan yung ginawa ng papa kong CR, hindi pa nga din po, tapos wala pa yan bubong. Pag nag-CR ka dyan, iihi ka lang, diretso ligo na pag maulan. Yan. Tapos dito yung kubo. Yan. Kubo-kubo pero ginawa ng semento kasi po dito, open area po ito. Kaya kapag bumagyo or mahangin, ulan na may dalang malakas na hangin, kapag kubo lang po na hindi, mabilis mong masisira. Sa lahat ng angels ay si Mideth ang hindi napabahayan at si Eden. So, nakakalungkot pa ganun. Parang there is unfair treatment sa dalawa. Mabuti na lang itong pamilya ni Mideth ay talagang ang perang nalikom niya ay talagang ginastos niya sa tama. Unlike dun sa iba na until now ay umaasa pa rin sa kalingap. Pero, yun ang kagustuhan nila eh. Sika lang kasi kulang po sa budget. Tricycle. Tsaka dati pa naman po, lagi naman kami talagang tricycle yung sinasakyan namin. Papa ko pa po yung driver noon. What? Grabe to Master of all pala to si Medes. Kaya kahit anong bagyong dadaan nito, hindi talaga tumatutumba. Dahil sanay tumayo sa sarili. Habang yung isa ay iba naman ang inatupag. Tignan mo yung mukha ni Carla, nakasimangot dahil biglang dumating yung isa. Ayan, naiinis na si Carla sa kanya. Kasi biglang siningitan. Tignan mo si Carla, parang kulang na lang suntukin niya si Joy eh. So, sino ngayon ang feeling sosyalera? Kaya mahiya naman kayo taga Danjoy. Kaya huwag kayong manlait. Pero ngayon po, kasi andito siya, tapos hindi ko naman na siya masyado pinagdadrive. Yung kaibigan niya po, ang kinuha naming So, ang driver. saya-saya nilang tignan sa simpleng buhay nila. Ayan nakaband talaga sila ng buong pamilya. Right? Gaganda yan pag natapos yung bahay nila at maayos nila yung kapaligiran, pwede pa silang magtanim-tanim para magkaroon sila ng source of income. Right? Kaya dapat sana matulungan ng mga sponsors na matuloy itong bahay na maliit na pinuporsige nilang matapos. Siyempre, ayon kay Mideth, dito na rin daw titira ang kanyang nanay upang masamahan ang kanyang ama dito sa lugar na to. Dahil siyempre, mahirap pag nag-iisa lang din father niya and she will stay at Naga habang nag-aaral siya. Siguro every weekend uwi siya dyan. Kaya sa mga fans ni Mideth, mag-marathon na kayo para ma-reach out na yung required ni YouTube. Pero mabilis lang yan dahil madami na siyang subscribers. After 4,000 hours, ay pwede na siyang mamonetize. Kaya umpisahan nyo na. Subukan naman natin pakinggan si Katugang sa kanyang mga pahayag. So, ang dami ho na talagang bashing na ho. Ang binabas ho dito ay matindi. Si Kalingap Rab na po mismo. Aba, he deserves it. He was the one who started the gulo. Kaya dapat lang talaga siya ibas ng mga fans ni Mideth. Dahil dapat niyang panindigan ito.
Kaso nga lang po, ang ano po dito, ang napapansin natin ay sa Kalingap na po mismo, kung ano pong sinasabi kay Rabden. Ano po. So tingnan po natin maya-maya ng konti po yan para maging aware po yung mga kababayan natin. Medyo lilimitan ko lang po siguro ang pagpapakita kasi mamaya lalo pang ma-promote yung mga fake account na yan. Ano ba? Ayan, isa rin dong kumakampi sa mali. Akala mo hindi engineer. Kung kailan tumanda ay paurong. So ang ano ko lang po siguro, i-discuss ko lang po sa inyo, yung mga yung itong kumakalat ho mula pa kagabi, kaninang umaga. So marami ho nagpapakalat. At yung mga warriors naman ho, hindi nagkakandara pa kaka-report po niyan. Naku, tinakot? Ang mga Midith Warriors, takot ba kayo? Kay Katugang? So, pakinggan yung mabuti dahil ito na naman yung surot ng Danjoy. Marisol, pakinggan nyo yung pangalan, baka kilala nyo at kayo nang magsabunutan. Elenita Maghari, nandito rin po, Elisa Fernandez. Yan ang gusto ni Dan. Ganda ng ngiti niya. Pero pag ang kalab team niya, parang walang gana. Halata naman. Yun lang. Hindi ko alam na sa ganitong edad pala Marites pa? Charo! Katugang naman. Ano ba yung Ito talaga mga taga-Danjoy. Napaka-marites talaga. Kayo na lang kaya mag-love team ni Dan. Kasi kayo naman ang atat na atat. Hanggang dito na lang at huwag ang aking munting channel, Egypta TV. God bless you all.